We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible. The Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible. Open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulti sa maluoy.
Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules. Adlaw sa tuang inahan sa kanunayng panabang. Agosto 12 to'y 2020. Sama sa nanda na mga itong garinyo, ini mga balita nga nahipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita garinyo kini mga front pages sa mga pamantarang lokal ug nasyonal, ug mukutlo sab kami og pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages kay parangat nga ating tulumanon ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Labacalog, sama sa nandan, kaubanato nga haligin nga tulumanon, Konsihal Malu Wano Kandu Tabar. Kons, kumusta? May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sa dili pa nato ipadangat ang ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug national to sa unahon pagpadangat ang ato ang latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Mrs. Ned Salitrero Delfin, may buntag. Usab mamalug may buntag sa atong paminaw. Anong kahimtang sa atong panahon? Intertropical Convergence Zone o ITCZ mo ang panagtagbo sa hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ug kini nga maong sistema mo'y nakaapekto sa Visayas ug Mindanao. O magdala kini og madag-umong kanangitan, inubanan na sa mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat sa probinsya sa Cebu ug ubanon dapit sa Central Visayas. Samtang kahimtang sa ato ang hangin o kadagatan, wala tay gale warning nga gi-issue sa bisan asang bahin sa Visayas. Kung nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan, gikan sa silangan ngadto sa Bagatang Silangan, ang magpasulabi sa Tibok Visayas, din ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan usab ang pagbalod. Ug sa Metro Cebu, ang sukod sa temperatura magsukad gikan sa 25 ngadto na 31 degrees sentigrado. Ang adlaw ni silang sa alas 5:34 sa buntag ug mosalop sa alas 6:03 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7:53 na sa buntag. Gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Ned Salitrero Delfin. Daghang salamat. Thank you, Mrs. Ned Salitrero Delfin, ug maayong buntag ninyo tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, reclamation project to ease traffic and housing woes in Lapu-Lapu. Sa Super Balita sa Sunstar, Cebu City ipabiling sa GCQ bisan pagkunhod sa kaso, sayon ang pagkontrol sa publiko. Sa The Freeman, for the rest of August, Labelia wants GCQ to remain. Sa Bonnet News, sa The Freeman, matod ni Labelia, mag-GCQ lang gihapon ta, paglikay nga mausab ang nahitabo sa buwan sa Hunyo. Sa Philippine Daily Inquirer, Davao City Hospital got biggest cash advance. Sa Philippine Star, jail time for all corrupt PhilHealth executives vowed. Sa Manila Bulletin, Duterte won't extend MECQ. Sa Balita, apela sa bayan, sumunod kayo, militar, aatasang magpatupad ng quarantine protocols ayon kay Duterte. Ug sa Tempo, Echani Slay probed. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national sa itong pagbalik atong ipadangat kaninyo mga balita nga nakuha sa ato ang CCTN News Team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love.
Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga sakop sa Special Action Force kon SAF nga gi-augment sa kapolisan sa dakbayan sa Sugbo nanguli na sa kauluhan. Mayor Edgar Labella ug si Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro nagpasalamat sa serbisyo sa SAF sud sa usa ka buwan ug 14 ka adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Unang nangabot din sa Sudod sa Sugbo ang 151 ka mga sakop sa Special Action Force ngadtong Hunyo 27 aron moabag sa kabarusan sa Central Visayas sa pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine sa mga panahon misulbong ang kaso sa coronavirus disease 2019 sa Dakbayan Sugbo nga mga hinungdan nga istriktong gipatuman ang tanang minimum health standards aron mapugnan ang pagkatap sa virus sudod sa usa ka buwan ug 14 ka adlaw. Manamilit na ang maoga elite unit sa PNP tungod kay ibalik na sila sa National Capital Region Police Office aron dito na usab sila ipakatap tungod sa pagtaas sa kaso sa COVID sa Metro Manila. Tungod silang serbisyo ug sakripisyo, gipasalamatan sila ni Mayor Edgar Labella ug ni Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro atol sa send-off ceremony sa Tisa Elementary School ganinang buntag. Maraming salamat po sa inyo. And sometimes I would even say that to say thank you is an understatement because it was not easy then to really come up and fight against this pandemic. I was very proud to give honors, individual honors, to those who were given the Bronze Cross. Bronze Cross, tinitignan ko kanina, dinagay ko sa inyo yan sa Bronze Cross, similar to the Bronze Cross also in the military. Congratulations for those awardees and also to the individual Special Action Force personnel. Giangko ni General Ferro nga dako kaayo ang natabang sa SAF sa pagpatuman sa community quarantine protocols ilabi na sa mga barangay nga daghan ang kaso sa COVID-19 tungod kay daghan ang dili na manggawas sa nang kabalayan kung walay mga face mask o quarantine pass apan wala mabalakan general sa pagkuha sa presensya sa Dakbayan Sugbo tungod kay naapaman ang Crisis Response Battalion na may muhulip sa pag-roving sa kinapusurang bahin sa Dakbayan Sugbo. Actually, ang atong adjustment is minimal man pod. We have our Crisis Response Battalion composed of almost 600 kabo. Kanang mga naga-training atong gi-form sila sa una pa pod. Since March, sila nga atong i-beef up sa shoes na nabilin sa SAP diri sa Sugbo. Karon na Secretary Roy Simato ang Interagency Task Force Overseer na kadayig sa mga sakop sa SAF nga gipadala dinhi sa Sugbo tungod kay usa sila sa hinungdan nga miubos ang gidaganon sa kaso sa COVID-19 sukat sila nangabot. Iyang gihuragway ang mga pulis na mga professional sa ilahang trabaho bisan pa man sa pipila ka reklamo nga strikto ra kaayo sila labot sa pagpatuman sa tanang protocol. They are a group of professionals, a group of disciplined personnel, and they imparted whatever the orders that we gave them, and was really very fortunate na bumaba yung cases. So I have to attribute it openly to them of what they have done here in Cebu City. Sa 151 kasakap sa Special Action Force sa gipadala din sa Sugbo, wala bisan sa kanila ang natakbuyan sa coronavirus disease 2019 ug giulagwi sila ni General Ferro nga puro simsog. Arnold Bustamante, CCTV News. Cebu City Mayor Edgardo Labella buot nga ipabilin gihapon sa General Community Quarantine ang dakbayan sa Sugbo. Kinibisag dako ang tsansa nga mabutang sa Modified General Community Quarantine ang syudad. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Karong Agosto 15 adlawng Sabado mahibaw-an kung ipabilin ba sa General Community Quarantine o i-downgrade pa sa Modified General Community Quarantine sa Interagency Task Force ang syudad sa Sugbo. Nasayran nga pila na kaadlaw nga ubos ang natala nga mga bag-ong kaso sa coronavirus disease kung COVID-2019 sa Cebu City kini base sa datos sa Department of Health Central Visayas. Nunot niini gihulagway ni Mayor Edgardo Labella nga dako og tsansa nga ang quarantine status sa Cebu City mo downgrade sa Modified General Community Quarantine gikan sa General Community Quarantine. Apan alang kang Mayor Labella, gusto niini nga magpabilin lang una sa GCQ ang dakbayan sa Sugbo sa rason nga mas makontrolar ang lihok sa mga tao ug mas maobserbar ang minimum health guidelines. Well, of course, we will be happy if there's going to be a downgrading to modified general quarantine. But if you ask me, I would rather that we maintain the general quarantine
status because there is better control of the movement of people. Iulagway ni Mayor Labella nga naleksyon na sila ni atong unang gipaubo sa GCQ ang Cebu City. Diin misaka gyud ang kaso sa COVID-19 sa syudad, maong alang niya angayan lang i-control ang lihok sa mga tao. After all, they can still go out. But when you speak of quarantine, quarantine simply means stay home. And you only have to go out if there is a compelling reason, important, like essential goods, medicines, for you to go out. So, because the virus is still very much around. Napag yun ang virus. Nasa ito, gatuyok-tuyok lang. So, importante nga, we have to adopt self-discipline. Sayran nga duna nay ordinansa nga napasar nga magpahamtang og silot sa mga mulapas sa quarantine guidelines. Sa first offense, 1,500 pesos ang multa ug 30 kaadlaw nga pagkapriso. Sa second offense, 3,000 nga multa ug 30 kaadlaw nga pagkabilanggo. Insakto gid ni nga dunay sanksyon, dunay penalty. Katong sa una, ato lang ko ng community service or exercise because there was no ordinance yet. In order for us to impose sanction, there has to be an ordinance. Now that there is already an ordinance which we prepared and authored by Dave Tumulak, we can already impose sanctions. Esme Padilla, CCTV News. Sa laing bahin, nakadawat og 5 ka material recovery facility multi-equipment machines ang lungsod sa Liloan nga mobalor og kapin 30 milyones pesos gikan sa Kapitolyo alang kini sa Solid Waste Management Program. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Maminusa raw niya ang mga basura nga ilabay sa lungsod sa Liloan ngadto sa pribado nga sanitary landfill nga mongolikta og tag 700 pesos matag tonelada nga basura. Kini tungod sa nadawat sa lungsod sa Liloan nga 5 ka shredding machines nga mahimong makagaling og mga botilya og plastic nga basura. Si Gobernador Gwendolyn Garcia may personal nga mitulol sa 5 ka shredding machines ngadto siyang anak nga mo'y mayor sa lungsod sa Liloan nga si Mayor Cristina Garcia Frasco nga gitambungan usab sa banan ini nga si Kongresista Joke Frasco sa ikalimang distrito sa lalawigan sa Sugbo. Explicar ang medro nga di ay down to puro level na ang inyong MRF system, no? Ang pinaagi ni ini ako naglaom na ang atong solid waste management will even be more efficiently addressed. Environmental Officer sa Liloan, Roland Tabunyag, nga makadaginot ang lungsod sa tipping fee ngadto sa pribadong sanitary landfill nga naa sa silingang lungsod sa Konsolasyon, sanglit maminusan man ang ilang ilabay nga basura matag adlaw. Gibutang ni Tabunyag nga mo-average sa 20 ka toneladang basura matag adlaw ang ilang dalhon ngadto sa pribadong landfill. Atang sa atong recycling program, ang atong mga plastics instead nga dalhon nga to sa sanitary landfill arena dere nga naka-reduce ani sa cost sa lungsod in paying the tipping fee sa atong residuos. Gawa ka shredding machines mihatag usab og financial aid ang Kapitolyo og 24 milyones pesos alang sa pagsimento sa kadalanan sa mga barangay sa Yati ug sa Kabadyangan. Pag-update na po niya sa mga projects kabaning sa Liloan, ang iyang gingon ako mao pangipai pa ko og mga dalan na pwede na akong simintohon sa Liloan. Kay ato gayon kanang simintohon. Tabang ang Cebu Provincial Government gayon sa Liloan. Ito sa gobernador ang 2.5 milyones pesos nga alang sa pagpalit og vitamins, food supplement, air purifier og mga gastuhan sa nursery ug sa Sugbo Soup program ug uban pa diha sa lungsod sa Liloan. Chris Ligan, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Department of Health kun DOH 7 mitugan nga aduna nay mga tambalanan dinhi sa Sugbo nga migamit sa Avigan nga tambal sa mga COVID-19 nga pasyente. Ang Avigan usa ka antiviral drug nga gikan sa Japan nga kasamtangang gipaubos pa sa clinical trial. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso.
Gitugan sa Department of Health o DOH-7 nga doon na naipipila ka mga tambalanan din sa Sugbo ang migamit sa Japanese antiviral drug nga Avigan gadto sa mga coronavirus disease 2019 kon COVID-19 nga pasyente sud na sa usa ka buwan. Gipasabot hinuon ni DOH-7 spokesperson Dr. Mary Jane Loriche nga gigamit lang alang sa compassionate use ang mao nga tambal. Bot pasabot kini hatag lang ngadto sa mga pasyente nga dunay seryoso o critical nga kondisyon sa COVID-19 human nga kasamtangan pang ipaubos sa clinical trial ang mao nga tambal. Because our doctors here actually are using this already. So, kinsa nga mga hospitals aming gamit ani niya, there are quite a number of hospitals here in the Visayas that are using Avigan because they request the drug through us. Gawas ni ini pasumitihon usaba og report sa DOH-7 ang mga doktor nga migamit sa Avigan dinhi sa Central Visayas aron sa pagdeterminar kung unsa ka epektibo ang mao nga tambal batok sa virus. Kinahanglan sad nga pahibawon daan sa mga doktor ang ilang mga pasyente o ang kabanay niini labot sa tambal nga ihatag ngadto sa pasyente. Atong Food and Drug Administration nagsulti lang nga kailangan lang ang doctor who will use Avigan on their patients. There are only two basic requirements. Number one, that they have to explain to the patient that this is used for this is a compassionate use medication. Kumbaga, this is subject to the trial whereby we do not really know as yet kung unsa gyud ang efficacy ani niya. That's why we're using it. Secondly, that the doctor who is administering the drug should fill up the adverse drug request form. No? So if there are adverse effects like complications or side effects that the patient may develop using Avigan tablets, then they have to report that to the FDA for proper monitoring. Kasayran nga ang DOH dito sa kauluhan ang misugod na sad sa ilang clinical trial sa Avigan nga tambal. Din target nila kini nga sugdan kagahapong adlaw Agosto 10. Fox Anthony Inso, CCTN News. Mga mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tapar. Hindi ko itong nakita og napati sa Sairi 47 din sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Karon dugang mga kasayuran og mga pag-iskot-iskot kung kagahapon ang guwa sa social media ang usa ka fake news din gibutang dito kintahay nga murag atubangan bold headlines sa Sunstar Daily nga ang Sugbo gibalik sa ECQ. Munang ang daghan kay komentaryo ang uban ingon ang font dili mao and so on and so forth. Pero ang wa gyud basayod dining pangimprinta og mga pamantalaan nagtuog gyud nga nibalik og ECQ hanggat bayan sa Sugbo. Mukha na nga karon sa headline yun sa ato nga sa Super Balita Cebu City ipabilin sa GCQ. Muni gusto ni Mayor Edgardo Labella. Gani adunay dako kay gayunan nga kita ma-degraded ngadto sa pagka MGCQ, Modified General Community Quarantine. Mo nagiklaro sa mayor nga bisan unta kuno matud pa og dako gyud kuno kaayong chances nga ma-downgrade tag MGCQ na unta, mas gusto siya magpabilin lang sa tang GCQ hangtod mahuman ang buwan sa Agosto aron kuno safe gyud. Ikaw ganahan ra ka ana Sir Manny? Wa maghapoy diferensya namo, ma-GCQ GCQ. Di mo gyapon miklakaw. Dumapa ni Mayor Labella nga we'll be happy if there is going to be a downgrade to Modified General Community Quarantine. But if you ask me, I would rather that we maintain the General Community Quarantine status because there is a better control of the movement of people sa mayor. Isa kami MGCQ Mayor, na mag-apoy control sa movement of people because wa may magbuot nimo. Kung galing ningon ka sa MGCQ, gikinahanglan nga banda o pagdagi po quarantine pass, gikinahanglan mauni mauna, mao magyapon matuman because you're given a latitude, a certain authority by the IATF no sa paghimo nining imuhang
gituan nga mo makaayo sa Dakbayan Subo. Anyway, ang nakaayo rin yun sa MGCQ is that daghan nga mga trabaho nga maabli apitanan, no? Tanan gani yun, no? Nga mga trabaho mo maabli, that means ang mga tao in town makabalik na silang trabaho kana o mo pala yun pa ang ilang kumpanya sa pagdawat kanina. So it's the economy ang gitanaw gani dito sa Manila sa diha nga gituan nga pagpadayon ng MECQ dito sa National Capital Region gani ang uban dunay niingon nga mas maayong ibalik yun sa ECQ. Balik sa puno yun ang Metro Manila. Ningon si Presidente Rodrigo Duterte, murag wa natin kwarta para ana. Because yun, mauna. So therefore, it's the economy now. Ang buot pasabot niya na nga you have to live with the virus. Muna gihimo sa Japan o sa uban ng mga dapit. Na you live with the virus. Pagbantay diya sa imong kagalingon. Ugo niya, kung ugaling masakit, usa pagka masud dito sa ospital. What you have to, because this might be forever. Huwag hindi kalibutan, no? Although, us ko, no? Ang atong kaso sa virus, 11 na lang kaso, pero this was logged in, dito na ako gahapon, no? But Pizza G's pa the Enicons, kining maong na report sa Department of Health. 11 ka bag-o mga kaso, why namatay sa coronavirus kung COVID-19. Base sa latest Department of Health in Central Visayas nga gi-publish ilang official logbook or Facebook page, ang syudad adunay confirmed na 9,222 cases with 1,724 acute or active cases. Ang total death nagpabilin nga 603 o dunay 34 ka additional nga nangaayo kung na-recover o kini abot na sa total nga 6,895. Ang mao nga data sa Department of Health atong i-appeal ning uban natong mga silingang mga dakbayan sa Mandaue City 2,073 ka mga kaso, total nila na dunay 901 na active cases, unom nini bag-o nga kaso nga na record, unom ra sa nila ha. Og dunay 44 nga bag-ong nangaayo sumapa og kini ni total na og 1,096 ang ilang recoveries. Ang total sa nangamatay sa Mandaue City 76, kay dihay bag-ong duha na nangamatay nga gi-report kini sa latest update. Sa Lapu-Lapu City, but ilahan ang giklaro sir ha kung imong makitaan diri sa ubos nga bahin aning atong gipakita karon nga ang additional deaths giklaro sad sa DOH sa ilahang report is not dili tungod sa overnight nga pagsaka sa gidaghanon sa nangamatay, but due to more accurate data collection and validation efforts matud pa. So ilang giklaro nga not all of those deaths occurred today but occurred more than a week ago. Dili ning murag kanang diha gahapon nahitabo ana dayon. So murag ila lang giklaro nga ila na rong gilimpyuhan og maayo ang ilang records ug mao ni ang ilahang latest, but it did not mean that it happened yesterday. It happened within the week. Anin data, no? At least ilan nang giklaro kay kanang tungod mag-usab-usab na figure. Mao gid ay katarungan nga dili sila maka-update sa ilang record, no? Kay dili man sila lalim ang kapag-gather ng data o di yun report tayo ng mga ospital o ang mga pamilya baka inong namatyan. At balikon na sa Lapu-Lapu City, doon ay total nga 1,988 ka mga kaso sa COVID-19 dito. Doon ay 733 nga active cases. Bagpo nila nga kaso, wow kabo. No, wow kabo. Ang total number sa nangaayo, gibutang sa 1,182 siyam ni ini mga bago. Ang total nga nangamatay, nagpabilin nga 73 kabo, why bago nga kamatayon nga giga-report. Sa tibok lalawigan sa Sugbo, outside of those places nga akong gimension, ang total number of cases
niabot og 2,101 with 696 active cases sa province nga na record og may record kining 18 ka additional nga kaso. Ang total recoveries niabot na 1,285 kay dunay bag-ong 104 ka mga recoveries na na record. Human sa recording, usa ka bag-ong kamatayon ang miida sa total nga 120. As of Monday, ang total number of COVID-19 cases sa Central Visayas was at 17,305, na dunay 4,419 or 409 active cases, 11,887 total reported recoveries, ug 1,009 na reported deaths. Mao kini ang ato nga sa Central Visayas. Apan sa tibuok Pilipinas, ato sad nga nahibaw-an, labi na dito sa Metro Manila, nga ang coronavirus misaka 139,538 as of kagahapon. Human ang Department of Health na report og hapit 3,000 ka additional nga nangatakdan sa coronavirus. Ang Department of Health milagd og mi record og 2,987 nga bag-o nga kaso. For the first time in nearly 2 weeks, the country did not report at least 3,000 additional cases. The day before, ang record, sumapa, o kalit lang, the day before, ang record ni mga higala, dunay record high, no? Did not report the 3,000 additional cases. The day before, ang record high ng 6,985 infections were reported. 6,985 na natakdan ang ika-report. Dito miyaging adlaw. Ang Metro Manila mo'y tinugdan sa mga 4,000, I'm sorry, no? Sa 51% or 1,510 sa mga bag-o nga gi-announce ng mga kaso. Sundan kini Cavite, adunay 398 cases, Laguna with 134, Iloilo with 135, and Cebu with 119. Magyapon starring gyapon Cebu. Abi na ko gihimo ang tag-intro nga kita na mangilngig kay nining mga pagsumpo nining coronavirus. Ang number of active cases 68,794, 91.6% mga mild cases. Ang Pilipinas may labing daghan na kaso sa coronavirus infection sa Southeast Asia that has more cases than mainland China, where the virus or pathogen first emerged late last year. Kini mga higala murag nang isog yung speaker ni ini si presidential spokesperson Harry Roque. Nganingon dili ingon ang napag-ihap atong tanahon ang number sa mga tao kung population kunya ikumparar nimo sa infection o sa nangamatay yung pila ka percent. Ato pa dili ta mas kumparar Singapore na gamay ra kaayong tao dito. Unya, natural, gamay sa rin ang cases or nagamay mga matay. Even Indonesia, no? Muna iyang pasabot. And maugya po na, the usual katarungan na munang misaka tungod kay ihusgan ang pag-test. Ang testing sa tuwang mga kaigsunan. That could be true, but usahay good. Ang Sugbo, mo managihimong katarungan yung anong inudod mag-nota rito sa ECQ. Diba? Depende sa depende sa panglantaw kay ug daghang kaso bitaw sa una boingon gamay kaso kay naningkamot ang gobyerno nga masumpo ni pagdaghan yung kaso ang tubag lahi naman daghan ang kaso kay naningkamot sa tag-testing para kuan gid so depende mo katarungan lang. Testing mo gyud ay katarungan.
Kunya, speaking of testing, I'm really bothered kay daghan kaayo mga grupo na mingo na gyud nga kanang random antibody test is not really effective. Sa una pa mangguna-gud, sige balik-balik nga, dili lagi na mo standard. O lagi, pero di gyud ko angay ng gamiton. Kas lang kun sa matter of fact, ilan ang gipasangin lang mo nakaingon sa daghan kaayo na nataptan sa sakit, no? Sa coronavirus tungod kay kumpiyansa. Kumpiyansa nag-test nimo negative. Kanya kumpiyansa kay nya na di ay positive di ay mo na lang ipasabot, no? You know, I also see a different I also see a factor nga murag ang uban wa gani, di ba karon pagbalik naman GCQ naman. So ang mga negosyante, ang uban ganahan yun nga i-test ilang mga empleyado, no? But nakoy nabantayan murag ang uban man good for compliance. So ang ilang buhaton is para maka-reopen na sila, nagpa-test kintay sila, pero samtang nagpaabot sa resulta just because wa sila gipamati, mag-operate na sila, which for me is wrong. Kay supposedly, kung nagpa-test ka, while naghuwat ka sa resulta, mag-isolate sa ka, magpuyo sa ka sa inyo ha, kay wabi ka kay ba, what if asymptomatic, wa kay symptoms niya, positive ka, di ba? So, sa imuhang pagpadayon lang gyapon normally, mura na nun kag free nga, kanang free nga takod-takod, di ba? So, dapat unta timan-an nato nga whether rapid or swab, basta kay nagpa-testa, samtang nagpaabot ta sa resulta, magpuyo in taon ta sa atoa, di ta magpataka og tabi-tabi og laroy-laroy sa mga tao kay mao na hinungdan nga magtakod, no? Unya daghan na hinuong mataptan kay while nagpaabot sa resulta nya wa may gipamati, halag yung suri-suroy, halag yung chika-chika, so magpuyo ta. Unya kanang giingon nimo balik-balik gid Sir Manny nga daghan na kay nag-ingon nga rapid test dili gyud, pero ang ako sang di masamtan nganong sige pa manggihapon. Nganong wa man idili sa gobyerno. Sa uban ko ng mga nasod, wa na kuno na ipagamit. I don't know. But you know, ang kini kong rapid antibody test, muni himalitan ka icons because number one, it's barato, no? Kinabaratuhan ni. Kunya, I think it will cost you something like 1,000, 2,000. Whereas kantong PCR, mabutog 8,000, no? In private hospitals or private clinics. Kunya, not only that, kining rapid testing, rapid yun kayo. Hasta ganing resulta nini, you can get it in less than 1 hour. So, muna ilahada yun nga madali. But, naamat nato i-offer sa Department of Health ba to, dito sa Southern Islands, sa Vicente Soto Memorial Medical Center, na-get you drive-through dito. Na, oo, wa man to, wa ba bayad? O unsa to? Wala, may free. bayad. Wala. Ay bayad niya. Kadtong tayo maayo kay PCR gyud to. Anyway, sige lang, ilahan na. I think that's the lookout of our government nga. Di na to ni kumpiyansahan, no? Kaya kung galing basta magpa-test lang ta, aron lang yun nun nga nag-test. Kunya wa di ay nya mo na atong ipaghambong nga test wa na daghan kay may gi-test din he. Kunya mo lang mo na daghan kay ni nga mga positive. Tingali kay atong gigabit man. Pero para sa dako no. Para sa dako no, dili biya ko mudawat anang justification nga maong daghan tag positive kay daghan kay nagtesting ta kay bisan pag wa ka nagtest og positive gyud na, di ba? Mahug ra man gud na para nako nga ang testing is a confirmation that you have that sickness which would have been prevented kung wasad gyud ka, you know, it would have been di ko kasabot gyud nganong mo insister nga maong daghan mi kay nagtest man mi. So ugwa gid na sila diha nataptan o di bisan pag tanan tawo imo pa nang gitest di wa gid na manggawas nga positive, so nagitakod community transmission ngano man. So it's either kanang kuwangan pa gid ang effort or personal hygiene nga kanang paningka, not necessarily nga personal hygiene but more on personal nga paningkamot nga magpuyo gyud ka pero di man gyud mo malikayan kay wa may ganahan nga mataptan ana good na gyud mataymingan ka nga ubos imong resistensya or mataymingan lang gyud ka basig isog sa gyud ka itong kanang virus nga nakakapyot nimo, di ba? Yeah, kanang testing mo nim gyud nga confirmation lang ni nga naa kay sakit. So therefore ug wa ka magpa-test
Para ka nagsuri-suri ka na, isang positive ka. Well, kana yun mo ang positive, lamili acute, di man ka kasuri-suri, kaya murag kuan mo yun ka. Symptomatic ka. Diba? Di yun, kuan yun ka, di na yun ka, ma-inactive yun ka, kay doon na mo yun kay sakit, kilana. Grabe yun. But mo, lagi, the fact remains nga na ay mga asymptomatic, nga mahimo gihapong makapanakod. So, para nako ang testing, di konfirmasyon lang na mura lang kagid na kadinha una na gyud kay daghan kay nanurok din ha kabaw na gyud kagid kagud pero gikagid na ka pero magpa-test ka confirm pero wag ka nagpa-test di mapilo gihap pero kung wa gyud kay gipamati diha di man ni pareha ana nga mo manifest dayon do na may uban nga nana di ay pero di lang maklaro di ba kay wa gyud symptoms ang uban gani na human na lang ilang quarantine wag gyud ipakitang symptom na nag-negative na lang wala gyud simptomas so kana ba lahi man gud siya para nako di ta mo kakalawat sad nga mao ni Saka kay attributed to the testing Napagilaing until now pagin masettle sa to mga health experts even the World Health Organization kanang asymptomatic cons kung makatakod ba nagdili lain-lain man at amante man ang pamahayag mahitungod dili. Pero kung imuhang basihan ang mga panghitabo, kasagaran mo gud ining contact tracing na ay daghan nga way gipamati asymptomatic pero ngano man nga ang iyang from outside baro nakuha ngano man ang iyang family member na natakdan man even if asymptomatic. So meaning makatakod siya. Kay kung imo lang basihan ba, syempre magwa pa siguro scientific nga kanang kuan gyud clear gyud black and white but if you look at what's happening on the ground do naman goy uban nga friends lang sila unya natakdan ang usa natakdan pod asymptomatic unya pag contact tracing usa ka buok member of the family nga kanang natakdan way gawas-gawas ang iyang contact nga ni kagawas katurang usa ka tawo nga asymptomatic so meaning na makatakod gyud ay basin lang sad ba para nako kung imo lang nang tan-awon ang pattern sa nahitabo sa on the ground. Unsa man doon, balik ta? Ay sige di ta mo balik. Oy magsigis lag paabot na to. Ay si Ate Inday. Wait sa ta kadali. Balik lang ta mas pipila ka pa hinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. That lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung sa'y buti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko.
Ano pa? Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Di siya ko mutuog na Ginoo. Ado na po Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong may buntag Pinoy. Murag atong basahon tingalay ang mga text messages na ata diakons. Taod-taod lang. Ako sa ning tanaw ng uban. Kaya doon ay taas-taas yung gihatag si Ferdy. Okay. Ato din ipaibaw nga ato sa Amerika kaniyot kay hapit ng ilang election dito November, no? Si Joe Biden nga mao'y gipaabot nga mao'y magda sa bandila sa Democratic Party sa pagka-presidente sa Amerika batok kang Donald Trump nakapili na gyud og iyang vice. Ang iyang vice kon running mate, vice presidential candidate mao si Kamala Harris, babae. Dili gini siya maingon nga black. Di ni siya African American but he is a Jamaican, no? Itong Japon, dili gyud ingon pero di ingon ka itom niya ng African American. So kinis Kamala Harris sa Japon ni ka senador. Og si Senator Harris mo ni una nga babae nga colored na nominated para sa vice presidency o sa ka major party. Ang desisyon nakabot kuman sa dugay kayong pangita ining ilang mga proseso og pipila lang kasi mana usa ang Democratic National Convention nila. So mo kana
si Senator Harris, may kini siya record o akong tanahon karon taon-taon ang iyahang pagkasiya, but karon pag ang iyang giutan na posisyon mao ang pagka-senador. Ako sa ipadayon, Cons? Okay. Okay, karong adlaw ipatuma na ang WeTrace, no? .ph. Kini bang travel pass. Karong adlaw Miyerkules, Agosto 12. Unang adlaw kini sa pagpatuman ining WeTrace .ph sa lalawigan sa Subo, pinasikat sa executive order ni Governor Gwen Garcia. Ikinahanglan nga morehistro online katong mga nagtrabaho din sa Takbayang Subo diya sa mong website aron kay isyuhan og workers pass gikan sa lokal nga kagamanan. Pero bisag wa pa sila magakuha basta nagparehistro na sila, they will continue to process niya. Di lang sila mo diretso og soldere kay pangitaan sila pinagi sa pag-continue ra gyapon sa mga process alang sa mga dunay Android o iOS mobile phones, mahimo nga morehistro online. Mahimo day gyapon. Apan alang sa mga Android phones, mudangop ngadto sa munisipyo aron mahatagan og workers pass. Ang gikinahanglan among balikon ha na andamon ang company ID, workers certificate, updated nga medical certificate nga may pitsa gikan sa Hulyo 15 hangtod sa Agosto og ID picture. Ang lalawigan sa Subo gipaubos na sa MGCQ, gawas lang sa Siyudad Talisay, lungsod sa Mindanao ug konsolasyon nga gipaubos sa General Community Quarantine. Apan bisan pa man sa kalindahan ng community quarantine status sa matag local government unit, ikinahanglan na musubay ang mga Subuanon sa resgutan na kamanduan. Pagpasabot ni Governor Garcia, ang tumugtuyo nini mao ang pagsursi sa rota sa mga empleyado, pagsiguro nga kung musud sila sa Takbayan sa Subo, dili kini magsuroy-suroy sama sa pag-adto sa mga malls, din posibleng makakuha og coronavirus disease kung COVID-19. Alang sa mga empleyado nga nakapasar sa application, gikinahanglan nga mag-on ang Bluetooth. I-on yun yung Bluetooth. Diha silang mobile phones aron masubay ang point-to-point na destinasyon sa empleyado. Amo na gingon nga matrace yun yung asa mong padong. Oo, yung location of mga places ngayon na frequent. Which is why I said yesterday nga, nasa na siya alert, na siya feature nga, ma-inform ka nga you are in a place baron where somebody is positive without giving you the names. It's just more on the serial number of the cell phone. Android are ang iOS is the operating system for Apple iPhones, and Android is for the different phones like Samsung, Vivo, Oppo, kana sila nga mga cellphone, smartphones, katong mga karaan, katong mga keypad dili. So kung keypad imong cellphone adto ka sa munisipyo, magpatabang ka para ma-process imong WeTrace app. Karon dunay daghang pangutana, Cons. Kining ug panulitang diya ka Dakbayan Subo, madto kag Dakbayan Mandaue o Dakbayan sa Lapu-Lapu na kinahanglan ba kanini? Because they are part of the Cebu province. Well, I depende. I think yes kay ang checkpoints unless why mag-checkpoint sa Mandaue ug sa Lapu-Lapu, but I doubt no murag naa gihapon unless if the cities of Cebu, Mandaue and Lapu-Lapu will come up with their own set of rules, apps or something. But the fact remains that even with this, under gihapon sila sa province of Cebu ang Mandaue ug ang Lapu-Lapu, di ba? That means di at Dakbayan Subo mo palit kag leksyon dito sa Talisay, di ka magsilbi. Remember, atong iklaro ha that this is not for suroy-suroy. Mo ba ito giingon? This is for work. So if you're a worker, moong makakuan ka to present your COE para maka-apply ka aning WeTrace app. So if you will use this, kay namay nag-text sa diri nga, mangumpra siya,
katong inyong quarantine pass inyong gamiton, dili ang inyong WeTrace app because that's just for border controls nga kung mo trabaho ka sa Cebu City. Kaya, og dili ka trabahador, paglitan doon na kay tuon dito sa Mandaue. Doon na kay tuon dito sa Talisay, for example. Unsa man imong i-present nga, di ba, requirement is the Certificate of Employment nga latest gyud katong sa tunga nga time during the pandemic nga naagyapon ka nagtrabaho ana. So kung maka-present ka ana, maka-register ka, ma-approve ang imong registration. So Yes, mo register gyapon ka, iagi man gyapon na sa Office of the Governor, ilaham ng screen. Muna akong klaruhon kay naman yung tana, abisan og private car ang imong gamiton pag adto dito sa Talisay, pag adto dito I don't know about Mandaue tingali og doon na niya sila agreement and lapu-lapu with the city. But Talisay og ubang mga lapit sa province, ikinahanglan bisag doon na kay bisag magdakas imong auto, kunya doon na kay importante nga tuyo dito, you have to have dining mao nga pass. Yes, kay bisan pag private ka, parahon magyapon ka na may lahi nga lane for private vehicles in a checkpoint. Lahi ang lane for delivery and essentials and lahi pud nga lane for private vehicles. They will still check. They will check your credentials. If you have an ID, makalusot ka. In this case, kaning workers travel pass. Muna ito klaro sa ato ang mga televiewers nga dili na ka magayon nga nung adto dito sa Talisay tungod kay GCQ Cebu City ang Talisay GCQ. Di ka mag-adto dito buwa ka ni ining mong travel pass, no? Ang tanan, dili lang kay mga trabahador dinistak pa yung Sumbo nga taga-province, but kita sad nga taga Cebu City nga matong province, I think. Yes. Muna, ang uban bitaw, kinahanglan sila maglukat sa Capitol katong dili trabahante, maglukat gid sila. So, ma-approvean sa Capitol. Okay, Nana Cons? Aris ako sa text messages, ha? Good morning to all. A message from asa man ni? Putol man. Okay. Katong mga dili mo gamit og ilang mga tinuod nga mga pangan, di lang siguro na mo basahon, no? Kay ari lang tas mga katong mga tinuod gyud mga pangan, less kung nakaila gyud ko, like si Ma'am Helen, kay bawom ko si Helen Herrera ni. Si Ma'am Yatsid Cueno Pareha, hello Cebu may buntag Pinoy. Good morning Ma'am Abet sa Lilis Wako. Salamat Suki kanunay nagtan-aw. Hello Cebu CCTN 47. Good morning Mama Lu and Sir Manny. Bisag di ko ka-greet every day ko nag-watch ko sa TV ninyo. God bless you from Ma'am Nympha Trinio. Salamat Ma'am. Brother Mark Rosel Cular. Good morning. Willie Gabayan may buntag. Hello Cebu ug ninyong duha Ma'am ug Sir. God bless. God bless you too. Mark Lianos may buntag. May buntag Mamalu Sir Manin, yung tanan diha sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, more power, and God bless you all. Watching from Sibonga. Ma'am Mercy Laurenilia, may buntag sab. Sir Ruel de Lima, good morning. Sir Ruel, ni pop up ka sa akong memory. Lami kay nga memory, kay murag katong akong isend ni mo sa messenger, Sir Ruel. May buntag sad ni Ma'am Zita Revillas, Elsa Alinabon, Jewela Cose, Amy Almaden, Galaura Senior Uriel, Ligaya Buntuyan, and Samuel. Naabot days Brother Jerry ay maudeng murag nagpista si Rodel dito sa Pikas Lawak. Alitas text messages, Mamalu, may buntag. Kung sa requirement kung mularga ta, doon ay mga fast craft biyahe na tanan, bisag asa, from Lita of Labangon. Ma'am, sa pagkakaroon ma'am, medyo kuti-kuti ang pagbiyahe kay dunay mga permit na kinahanglan. Mas labing maayo ma'am nga kung asa ka nga barangay, labangon ka, mang-inquire ka daan sa inyong barangay hall. Kay ang ako nabawaan nini na ay proseso, ang uban mga shipping companies di mo hatag og ticket kung wa mo certification gikan sa Cebu City. So iklaro na lang sa barangay para final kay last na kung check po mag-usab-usab man to. So mas labing maayo nga sa barangay ka mag-inquire para updated. Good morning Mamalu ug Sir Manny. If ang Sunday pwede makagawas ang tanan, nagpasabot ba ni nga pwede may makagawas outside sa mong barangay? If you are from Cebu City, makagawas if you have a quarantine pass. Good morning. Ask lang ko Mamalu ug Sir Manny ka ng WeTrace app. What if mag-grocery or naipaliton sa mall? Pwede na kay work to home to work manggod unsaon na. Salamat ni John sa Liloan.
If you go, how did you manage before without aning waitress? Quarantine pass raman, sir. Okay raman siguro. Hello, sir, ma'am. Good morning. Itatanong ko lang po kung meron pa rin po bang SAP dito sa Cebu. Nakikitira lang po ako now dito sa Santa Maria, Pusok, Lapu-Lapu. 5 months na po akong walang work. Gusto ko rin po sana makauwi na lang po sa Luzon. Isabela. 1 year na po kasi ako dito nag-work, kaso dito na po ako inabutan ng lockdown. Inaasahan ko lang po yung SAP para po may pamasahe pa uwi. Wala na pong SAP ngayon kasi under sa GCQ na po yung Lapu-Lapu. Pero kung gusto nyo po, mas mabuti sigurong mabilong kayo under LSI, yung mga locally stranded individuals. Siguro mas mabuti na lapitan nyo na lang po kung nasa Lapu-Lapu kayo, magtanong kayo sa barangay hall o sa barangay officials nyo. O kung hindi, punta kayong Lapu-Lapu City Hall, tapos tanungin nyo po yung in charge ng social welfare, si Ma'am Abeth Quizon. Malamang makakatulong po yun sa inyo kasi siya po yung in charge ng mga assistance para sa mga nangangailangan dyan sa Lapu-Lapu. So pakitry na lang, better pag ganyan. Kasi hindi naman po lahat pinapayagan pa munang makaalis o makauwi. Tapos kailangan mo ding i-make sure na kung saan ka uuwi, tatanggapin ka doon kasi yung iba may mga requirements ding hinihingi. Hello Cebu, may buntag, Cons Malug, Sir Manny. Nalang ko'y pangutana ang Paymaya, mag-need silag ID. Akong ID, voter certification raman, unsaon man ako ni please tabangi ko. Ma'am, digyan, ma'am or sir, kaning mga yun-ani nga mga apps karon for cashless payments would really need IDs for verification. So, most probably, ang imuhang voter's ID yung gamiton or lisensya, any government-issued ID. Kay di man gid ka maka-verify o di sad ka maka-transact kung wala kay ka ng ID nga issued sa gobyerno nga naay picture. Voter certification, wag dili siguro na appeal sa ilahang allowed nga mga dokumento. Good morning, Sir Manny and Mamalu. Ask me financial assistance sa senior citizens sa Cebu City. Wala pa may update, ma'am, for senior citizens assistance. Ang gisgutan ni Sir Manny kagahapon is just the PWD. Okay na ko, Sir Manny. Okay, hapon sa dihang naghisguta akong gikos pamantalaan katong tungod sa PWD. Ilang giyon dito nga gipapreparar ng subkono sa mayor ang para sa financial assistance sa mga senior citizens at pag-preparar. Okay. Unya ang ato nang ibalita kanina nga media ang SAF, no? Ang Special Action Forces, Special Action Force nung ipadadres nagbayan Subo kay sumapa sa ato ang mayor o yun manusab sa ato ang PRO 7 director si Brigadier General Albert Ignatius Ferro. At ako kayo silang natabang mao nga mius-us ang atuang coronavirus nga infection din sa Subo, sa dakbayan sa Subo. So okay, mo din na. So dako mao gini in that case, ato na yun na-identify, no? Ang magpaus-us gini ay, maukining, dili magpataka o lakaw-lakaw nga wa kay what they call this, kanang face mask, may social distancing, kaya mura man ipatuman. Mura man ipatuman sa ito ang mga taga-SAF. So, disiplina ang kinahanglan? Disiplina, ready, ay yun. Kay mo man ila otherwise so sa migay mo lain SAF kana raman so mo nang kalakihan nga pasalamat kay sila mo nakatabang nga us-us ang pagtakod sa COVID-19 so why lain ang nagapaus-us mo ang disiplina sa mga tao nga ang nagpa-disiplina niini ang mitabang na madisiplina ang mga tao mao kining Special Action Force. Oh, so kana kung ato ni padayon bisag way SAF sa adman si Brigadier General Pero nga nasa siya mga tao sa gyapon na mupatuman ini so ato na ning tumanon no aron upadayon gyud pag-us-us kini nga tuang coronavirus kaso. Unya katong atong na unit nga balita na kinahanglan kuno mag-uniform gyud ang magklase bisag nasbay kay aron dili kuno kuan aron dili kuno mabuli sabot nang ibuli ng mga estudyante nga
spy, mag-online. I think gipasabot na nila kanabang i-discriminate ang imong sinuluban, mao mo gunay purpose of ban kani adto kanang nganong importante ang uniform, but giklaro na karon nga no need dunay guidelines ang gipagawas o kasayuran ang gipagawas nga dili kinahanglan mag-uniforme basta ang isulod presentable lang. Even this is specifically for public schools ha, but even private schools wa may nag-require og mga ingon ana nga mag-uniforme, magkuan raman kana lang round neck or polo shirt basta presentable lang ay lang pud mo dira pag nighty o pag pajama. Yeah. So ha? Wa na kinahanglan nga mag-uniforme ang si bisan kinsa dining distance learning nato nga klase. Oo, ni pagawas gyud ani og official statement ang DepEd sir. I think kagahapon August unsam taron 12 o August 11 ni pagawas sila official statement ang DepEd that DepEd or Department of Education is not requiring learners to wear school uniform in any distance learning approaches that they will participate in for school year 2020 to 2021. Even before the pandemic, it is not a strict requirement for public schools to wear uniforms based on DepEd Order number 065 series of 2010 to avoid incurring additional cost to the families of our learners. So ilang giklaro niya, bold letters yun ilang statement kaning part. With face-to-face classes prohibited, learners are welcome to wear their most comfortable and appropriate clothes while learning at the safe confines of their homes. Gikan ni sa DepEd Philippines. Oh, see, klaro na ha. Unya, gabay naman tag-oras ko ato nang i-appeal ni. Kini bang kuan kining mga bogus nga contact tracers. Unsa man ang ilang anomalya nini? Mangilad sila, as if silang contact tracer sila. Unsa man ang pagka-kwarta ni? Depende siguro, I don't know. Baligyan ka og set. Baligyan ka og set. Ingon nga contact tracer sila, unya na trace ka nga usa sa mga kanang kinahanglan nga kuan na testingan o na nga baligyan ni set. Kapait Sagunsa na lang gyud no mga tao no, doon na sad bay uban ang gawas yun nga mga mangilad ang mga mangingilad kuno ban mo thrive kuno mangitag kuno mga pamaagi pero ay mo kumpiyansa kaning mga mangilad. Sige para nako kumpiyansa mo aron madakpan mo kay si PRO7 Director Brigadier General Albert Ignatius Ferro ni ingon na baya ni dason na sila no, ilang gidawat ang hangyo sa request sa Department of Interior and Local Government nga susihon kining reports kining mga modus matud pa nga mangayog kwarta gikas mga biktima kining mga nagpatuo nga mga contact tracers. Imbestigaron sila unya kung peke ni nga contact tracers makatilaw nig kuan dili kaayo tantong luag nga mga silot kay ang pulis na mulihok ani pero giklaro sa kapulisan nga pa man sila nadawat nga reports of fake contact tracers dire sa Central Visayas wala pa kuno na tribukar ni kay ni adto manggung Agosto 8 ang DILG ni luwat og pamahayag nag-auhag sa LGU ug sa PNP nga magmabinantayon batok sa mga scammer kay ilahang warning giwarningan ang publiko do na kuno mga tawo magpakaron ingnon nga sakop sa DOH unya contact tracers kuno sila ikahuman mang-extort og kwarta sa mga biktima. Wala pa man sa nila gi-specify kung giunsa gyud mga pamaagi. Basig, I don't know, unsa basta kay nalay advisory ang DLG. So pagawas anan ingon ng PNP, okay. Ilaha ko nung kuanon, ilaha ko nung susihon. Panahon kons, no? Ato sang ipadangat ang gianda ni Tatay Dodong ano yung pulong o kinabuhi. Sa 2 Corinto 8:7 ato mabasa. Kamo nga dato kayo sa pagtuo, sa panulti, sa kabalo, sa iyong tinguha sa pagtabang ug sa inyong pagigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo dining pag-alagad sa gugma. Ang labing ligon nga barugana ni Jesus mo kini pag-alagad og hatag sa imong isig kaingon
kini ana mabasa diya sa Lucas 9:23. Humingon siya sa tanan, kung may buot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya siyang kaugalingon. Magpasaan siyang krus sa tanang adlaw ug musunod kanako. Kini nagpasamot nga dili sayo ng pagsunod kang Kristo. Unselfish decision ang gikinahanglan. Kalimtan nimo ang imong kaugalingon tungod ug alang siyang kausa. Adlaw-adlaw imong pagtahan sa imong kaugalingon, sa imong mga tinguha, sa imong mga ambisyon. Ang ikaduha mo ang imong pagpasan matag adlaw sa imong krus. Nan karon panguta na ang atong kaugalingon. Unsa man kita kamatinudanon sa atong tinguha nga musunod kang Kristo. Anda man atong kalimtan ang atong mga kaugalingon? Si San Pablo mingon, puna ang inyong mga kaugalingon sa pagka-manggihatagon. Kay sa Mateo 6:21 atong mabasa, kay hain gani ang inyong bahandi ato usab dito ang inyong kasing-kasing. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya karong adlaw. Magampo kita. Langito nga man, nasayod kami nga dili sayon ang pagsunod kami. Aba namo kining gipili tungod kay mao kini ang imong tawag kanamo. Dili kini namo mahimo kung dili mo kami tabangan. Busa panalangin ni kining among balaan na tinguha. Amo kining gipangayo nagito nga man pinagi sa imong bugtong anak sa Hesus Kristo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ng Espiritu Santo. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, si Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy, nga vlogger. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, manin nito Santos Camisa nga manukad sa CCTN, Holy Family Oratory. Unyang hapon na itong mga balita sa Sairi 47. And then I'd like to greet happy viewing to the Padillo family, si Papa Kulas ug si Mama Letty, ug sa Tabar family. Happy viewing and happy birthday sa ako ang ninong, Daddy Bobby Nalzaro nga imong kumpare sa Germany. Ako si Malu Inokanda Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.